Mga ka-RSP, sa paglipas ng panahon, ang mga sakit ay nagiging isang hamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa mga karaniwang karamdaman na kinakaharap ng marami ay itong slip disc o yung tinatawag rin na herniated disc na posibleng magdala sa atin ng kapahamakan. Kaya naman sa pamamagitan ng tamang kaalaman, pangangalaga at pangunawa, maaari po nating maiwasan ang panganib na dulot nito. At para bigyan tayo ng libreng telemed ngayong araw patungkol sa slip disc, ay makakapanayam po natin si Dr. Giancarlo Dadufalza, isang orthopedic spine surgeon. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Morning, Doc. Hi, good morning po sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa programang ito. Okay, Doc, una po sa lahat, para maunawaan ng ating mga viewers, ano po ba itong tinatawag na slip disc at ano yung epekto nito sa katawan ng isang tao? Okay, so ang ating spine ay binubuo ng mga patong-patong na buto. Okay, so sa pagitan ng mga buto ito or vertebra, meron tayong tinatawag na intervertebral disc. So ito ay nagsisilbing shock absorber ng likod. Okay, kapag ang outer layer or yung balot ng disc ay nasira, maaring lumabas yung laman. Okay, so yung laman ng disc ay isang uri ng material na parang gel. Ito ay malambot, no? Ang tawag dito ay nucleus. Ito ay kondisyon, kapag lumabas ang laman ng disc, ang kondisyon na ito ay tinatawag na slip disc or disc herniation. Kapag meron tayong slip disc, maaari itong magdulot ng nerve compression or pagkaipit ng ugat. Okay, Doc, ano naman po ang pinakakaraniwang sintomas na nararanasan ng isang tao kapag meron siyang slip disc? Ang kadalasang simptomas ng slip disc ay yung tinatawag na radiating pain or yung kirot na kumakalat papunta sa binti at paa na para itong kinokuryente or tinutusok. No? Sa ibang pasyente naman, maaari din makaranas ng panghihina or pamamanhid ng apektadong binti or paa. Sa mga pasyente naman na may malalang kaso ng slip disc, sila ay makakaranas ng pamamanhid ng singit at ng puwet at maaari din silang mawalan ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi. Ang kondisyon naman na ito ay tinatawag na Cauda equina syndrome at isa itong surgical emergency. Well, alam mo, Chi, sinusundan ko yung mga atleta natin. Ano? Maraming mga report na yung mga athletes minsan hindi nakakapaglaro dahil sa slip disc. Doc, ano po ba yung dahilan o sanhi bakit nagkakaroon ng slip disc ang isang individual? Okay, so ang slip disc ay nangyayari kapag nagiging mahina na ang outer layer ng ating disc dahil ito sa degeneration or normal na wear and tear process or pagkasira. Okay, nagkakaroon ng weak spot ang lining ng outer lining ng disc na kung saan dito maaaring lumabas or lumawa ang laman ng disc. Okay, maaari din magkaroon ng slip disc kapag tayo ay may trauma katulad ng aksidente or nadulas, biglang nagpuwersa. Okay, so ito yung mga common na sanhi or reason for having a slip disc. Oh, grabe, Audrey. Meron akong kilala no, bumuhat siya ng mabigat. Pagkatapos nun, yun nga, nagkaroon ng slip disc. After medyo parang gulay na siya. So, Doc, ano po ba ang kadalasang risk factor sa sakit na slip disc? And pag ganun ba, talagang pwede kang ma-paralyze? Okay, so ang mga risk factors ng pagkakaroon ng slip disc ay marami, no? Pero ayon sa mga pag-aaral, mayroong mga certain positions o mga physical activity or gawain na maaaring magbigay ng magdulot ng increased pressure sa loob ng disc. Okay? Halimbawa nito, ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay habang nakayuko. Okay? So malaking factor diyan yung posisyon. Habang nakayuko tayo at nagpuwersa, tumataas lalo yung pressure sa loob ng disc. Okay, sa ilan sa mga specific na risk factors sa pagkakaroon ng sakit na ito ay ang pagiging overweight, pagbubuhat ng mabibigat na bagay at ang ating occupation or trabaho ay meron ding factor. Halimbawa, ang mga matagal na nakaupo tulad ng mga nagmamaneho or ang mga drivers, okay, sila ay yung at risk sa mga ganitong klase ng sakit. Okay, so
Sa mga pag-aaral, nakita rin ng paninigarilyo ay nakakadulot ng pagkasira ng ating disc. Okay, so isa rin itong risk factor. Okay, ngayon pagka ang nerve natin ay naipit dahil sa parte ng disc na lumuwa, no, maaari din magkaroon ng weakness or numbness kasi ang nerve natin, yun yung trabaho niya, magbigay ng pakiramdam sa paa or kamay at magpagalaw. Pag naipit ang nerve, pwede rin itong magkaroon ng simptomas na panghihina. Okay, Doc, ano po ba yung mga posibleng komplikasyon at yung mga related diseases kapag nagkaroon ka ng slip disc? Okay, so pagka nagkaroon ka ng slip disc, no, ano na ito, part ito ng degenerative process ng spine. Okay, so once kasi na natuyo na yung disc habang nagkakaedad tayo, no, nagkakaroon na ng ng pagbabago sa load transmission or yung pagbubuhat ng bigat ng likod. Nagkakaproblema din yan sa alignment. Okay, and of course dun sa mobility or range of motion or yung galaw ng likod, which later on can lead to back pain or arthritis. Yung disc naman, specifically pag naipit yung nerve, doon tayo magkakaroon ng symptoms like shooting pain, tingling, or yung parang kinukuryente or tinutusok. No? So usually pain and numbness, yan yung mga common conditions. Pero pagka severe cases nga, tulad ng nabanggit kanina, maaari ding maapektuhan or mawalan ng control yung ating bowel and bladder or nahirapan tayong umihi or dumumi. Pagka ganun ho, medyo na yan, advanced stage na at kailangan kayong makita kaagad ng espesyalista. Okay, ano po ba ang paraan para maiwasan ng slip disc, Doc? At ano pa ang treatment option sa kondisyon na ito? Okay, so kailangan po iwasan natin yung pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Okay, at panatilihin natin ang wastong timbang or yung ideal body weight. Okay, karamihan naman po ng slip disc ay kusang gagaling even without surgery. No? So around 80 to 90% ng mga tao na nakaranas ng unang beses na slip disc, maaari itong gumaling. Okay? So ang first line of treatment or gamutan sa slip disc ay syempre pag-inom muna ng pain reliever. So nireresetahan po kayo ng doktor ng mga gamot para mabawasan yung inflammation or pamamaga sa paligid ng ating nerve. Nakakatulong din ang physical therapy at exercise dahil napapalakas nito ang mga muscle sa likod at ang mga muscle na ito ay nagbibigay ng stability or support sa ating likod. Okay, so pag hindi umubra ang oral medication, physical therapy, maaari din tayong mag-inject ng anti-inflammatory sa paligid ng nerve tulad ng mga steroid injections. And of course, kapag hindi na umubra lahat ng ito or talagang matindi ang pain, surgery naman ay ang last resort. Okay? Ang mga pinaka-common na operasyon na ginagawa po sa slip disc ay tinatawag na microdiscectomy. Okay, ngayon naman mayroon na po tayong makabagong paraan na tinatawag na endoscopic spine surgery na gumagamit ng camera para silipin yung loob ng spine at tanggalin ang parte ng disc na umiipit sa nerve. Okay? So sa spine endoscopy, mas mabilis ang recovery dahil mas maliit ang sugat kumpara sa traditional na operasyon. Dahil napapreserve nito ang mga soft tissue sa paligid ng spine. So kung kayo po ay nakakaramdam ng mga simptomas na nabanggit, kumonsulta po kayo agad sa spine specialist upang maagapan at magamot ang inyong karamdaman. Parang ang hirap, no? Kung ang matamaan sa iyo is actually Yung likod, spine. kasi doon nakadepende yung balanse natin. At saka sa payo ni Doc, no? Mag-warm up muna siguro bago magbuhat ng mga mabibigat na bagay para hindi maapektuhan yung backbone Or ang natin. turo sa akin ng yoga teacher ko, gamitin daw ang abs pagbubuhat ng mabigat para hindi affected ang spine. Tama ba, Doc? Yes, okay. So sa pagbubuhat naman, syempre kung hindi natin maiwasan dahil ito ay parte ng ating trabaho katulad ng mga laborer or mga athlete, meron namang tamang paraan ng pagbubuhat. No? Okay? So kailangan tulungan ng ating paa or legs
no, para magpuwersa, wag lang yung likod ang gagamitin. Okay, so makakatulong ito para maiwasan ng strain sa likod at maiwasan ng pagkakaroon ng slip disc. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malawak na kaalaman patungkol sa kondisyon na slip disc. Dr. Giancarlo Dadufalsa, isang orthopedic spine surgeon. Muli, maraming salamat po, Doc. Salamat din po. Yeah.